Kamusta mga kababayan, kaibigan, mga katropang? Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang mainit na issue diyan sa Pasig City na para bang teleserye. Vico Soto versus Ian Sia. Ano nga ba ang nangyari sa solo parent joke na ito? Bakit umabot pa sa Comelec? At bakit parang lahat tayo may opinion? Kaya umupo ka, kumuha ng kape o tubig kung conscious ka sa health kasi ilang minuto rin tayo mag-uusap-usap, tayong mag-iisip, magtatawanan at mag-aaway. Haha, charot. Intellectual discussion nga pala ito. Ngayong April 5, 2025, Sabado ng gabi, 11:48 p.m. na nga ayon kay Glory May Monserrate, pero hindi pa rin natutulog ang issue. So simulan na natin mga kaibigan. Una, ano ba talaga ang nangyari? Si Ian Sia, kandidato sa Kongreso ng Pasig, nagbiro sa isang campaign event. Sabi niya, minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa at nalulungkot, pwede sumiping sa akin. Ouch! Yun ang ba? Bakit ganon? Parang punchline na tumama sa maling audience, di ba? Tawa-tawa ang crowd doon, pero pagdating sa social media, boom! Bashing galore. Excuse me po. Tapos, inakusahan niya si Mayor Vico Soto na siya nagpapalaganap nito para gawing pambansang issue. Political strategy daw ito. Pero si Vico, kibit balikat lang. Sabi niya, alam ng tao ang totoo, sila na ang magsasabi ano to para bahala kayong mag-judge moment. So, tanong ko sa inyo, biro lang ba talaga to na misinterpret o may mas malalim na agenda? Teka, bago tayo magmalalim, tignan natin ang reaksyon ng Comelec kasi sila rin nadadamay na dito. Okay, speaking of Comelec, inutusan nila si Ian Sia na magpaliwanag sa loob ng 3 araw. Bakit? Kasi daw possible violation ito ng Comelec Resolution number 111-1116. Yung anti-discrimination guidelines nila, gender-based harassment daw, ang tawag doon sa joke niya. Pero teka, intellectual tayo dito ha. Pag-usapan natin, saan ang linya ng freedom of speech at election offense? Kasi kung biro lang ito, bakit kailangan i-escalate? Pero kung offensive nga, bakit hindi agad disqualified? Seryoso, kung ako ang nasaktan, sasabihin ko, Sir, abogado ka pa naman. Pero kung ako si Sia, baka sabihin ko, hala, OA naman kayo, joke lang yon. Hay nako. Kaya dito, magdebate tayo. Was this a case of bad taste or bad politics? At bakit si Vico chill lang? Parang siya yung tipo na, problema mo yan bro, hindi akin. Ngayon, si Vico Soto, kilalanin natin siya. Cool, kalmado, parang hindi nauubusan ng pasensya kahit inaakusahan siya ni Sia na mastermind ng pagpapakalat ng issue. Sabi niya, nananatili ang focus ko sa trabaho. Klasikong Vico, pero teka, hindi ba parang sinasabi niya rin na hindi ko kailangan magmalinis kasi malinis naman talaga ako? Si Ian Sia naman, sinasabi niya, politika ito. Parang sinasabi niya, kaya nila ako sinisira kasi natatakot sila sa akin. Pero tanong, kung totoo yun, bakit hindi siya mag-focus na lang sa platform niya kaysa mag-joke ng ganito? O baka naman, strategy niya ito talaga para mapag-usapan siya. Kasi aminin natin, kilala na siya nationwide ngayon kahit sa mali ang dahilan. So ano ang tingin nyo mga kababayan ko, mga kaibigan, katropa? May point ba si Sia na baka ginagamit lang ito ng kampo ni Rico? O paranoid lang siya kasi nahuli siya sa akto? Pero wag tayong tumigil ha mga kaibigan. Sorry ha, intellectual discussion pala ito. Tignan natin yung mas malaking picture. Ano ang sinasabi ng issue na ito tungkol sa kampanya sa Pilipinas? Kasi historically, sanay tayo sa mga kandidatong kumakanta, sumasayaw, at oo, nagbibiro. Pero sa 2025, parang mas mataas na ang standard natin, di ba? Nako, ang solo parents, 14 hanggang 15 million sila sa Pilipinas. Sabi ng studies, hindi sila punchline. Kaya nga sinasabi ng DSWD at Gabriela na hindi dapat ginagawa itong biro. Pero paano natin babalansihin ito sa kultura natin na mahilig magpatawa? Dami natin komedyante dyan, Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon. Hindi po ba itong mga taong nabanggit ko ay
in a way, in the past, ay nagbibiro rin na mga ganito. Ilang beses na rin po silang na MTRCB. Di po ba? Kaya po wag lang po sanang ipokrito. Hindi ko po sinasabi na tama ang ginawa ni Attorney Sia. Ang sinasabi po natin, may mga komedyante po at mga aktor, kahit mga politiko in the past na talagang nagaganito. Kung mali ang ginawa ni Sia, dapat sinasabi din natin na mali ang mga nabanggit na mga politiko na ito. Hindi po ba? Dapat po makatarungan tayo at pantay lang, fair lang po tayo. Dapat ba mas maging politically correct ang mga kandidato o masyado lang tayong sensitive ngayon? At si Vico, staying above the frame, good strategy ba ito? O parang sinasabi niya, hayaan ko na lang siyang maglublob sa sarili niyang joke. Ayan mga kaibigan, mga katropa, ilang minuto ng talino, tawa at konting kakulitan. Ano ang take away natin? Si Ian Sia, mali ang timing ng joke, pero may point ba sa akusasyon niya kay Mayor Vico Soto? Si Vico chill lang, pero baka nga may dahilan kung bakit siya tahimik. At ang COMELEC, well, sila ang magpapasya kung joke lang ba ito o disqualification material. So ano sa tingin ninyo mga kababayan ko, mga kaibigan, mga kotropa? I-comment niyo yan sa baba. Team Vico ka ba? Team Sia o team wag na lang mag-joke mga politiko? Hit that like button, subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mong mahilig magmalalim. Salamat sa inyong ilang minuto, mga ka-intelektual, at hanggang sa susunod na mainit na usapan. Matulog na kayo. Matulog na kayo, mag-aral na kayo dahil bukas ay Monday at pasukan na naman, no? O mag-scroll pa, bahala kayo sa buhay niyo. Joke lang po 'yun ha. Okay? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at hanggang sa muli.